Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions. Gusto po muna magpasalamat kay Arnel Mindanao, at Arnel Mindanao. Salamat sa super thanks. Pagpalain kayo ng ating Panginoon. I hope yung mga devotions po natin ay malaking tulong po sa inyong paglagong spiritual. Now, tayo po idadako sa ating series, Give Yourself Fully to the Work of the Lord. Yung isa po sa mga layunin natin dito sa ating series ay upang maunawaan natin lahat na tayo pong lahat ay naglilingkod sa Panginoon. Tayo pong lahat ay ministers. Tayo po lahat ay servants of God. Hindi po yung mga pastor lang, hindi yung mga missionary lang, hindi yung mga worship leaders lang, hindi yung mga Bible study leaders lang. Lahat po tayo naglilingkod sa Panginoon. Lahat po tayo tagapagsilbi ng ating Diyos sa iba't ibang larangan nga lang. Yung iba nakafocus sa preaching, evangelism, yung iba nakafocus sa cleaning, nakafocus sa nursing, yung iba doctors, lawyers, policemen, policewomen, yung iba mga nasa negosyo, entrepreneurs. So, lahat po tayo naglilingkod sa iba't ibang larangan. Now, kaya po yung 1 Corinthians 15:58, yung sinasabi rin na give yourself fully to the work of the Lord, mangyayari yon kung alam natin sa sarili natin na hindi pang Sunday lang si Lord, kundi pang araw-araw. Mula Sunday hanggang Saturday, si Lord yung pinaglilingkuran natin. Now, yung tatalakayin po natin, matatagpuan po sa Ephesians chapter 2 verse 10. Ito po ang sinasabi. For we are God's masterpiece. He created us anew in Christ Jesus, so we can do the good things He planned for us long ago. Sapagkat tayo ay kanyang pinakamahusay na gawa, na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na inihanda ng Diyos ng una pa upang siya nating lakaran. So, yung unang katuroan po natin ngayong umaga, we are God's masterpiece. Mga kapatid, ikaw at ako, tayo ay obra maestra ng Diyos. Ibig sabihin ng obra maestra, masterpiece, isang nilikha na pinagmamalaki ng Diyos. Paano ko nalaman na proud si Lord nung nilikha niya tayo? Simple lang. Nung nilikha niya tayo, ang sabi niya, it was very good. Siya ang nagkomento sa sarili niyang nilikha, sabi niya, it was very good. Nung nilikha niya lahat ng bagay, mga kapatid, ang sabi niya, it was good. Second day, it was good. Third day, it was good. On the sixth day, nung nilikha niya yung tao, sabi niya, it was very good. So tayo po ay masterpiece, obra maestra ng Diyos. Proud na proud si Lord nung nilikha niya si Adan at si Eva, yung mga ninuno natin. Bakit po? Kasi po tayo nilikha sa imahe ng Diyos. Yung image of God na nasa atin. Tayo yung kamukha ng Diyos. Tayo yung creative. Tayo yung marunong magmahal. Tayo yung marunong mag-isip. Yung iba yung consciousness natin. We are conscious of God. I don't think yung mga manok, baboy at yung mga yun, conscious sila sa Diyos eh. Tayo merong ganong klaseng consciousness. Pwede tayong pumasok sa relasyon. Pwede tayong makipagrelasyon sa Diyos. And God can relate to us. We can relate to God. We are God's masterpiece. Kaya mga kapatid, wag po nating i-look down yung ating mga sarili. Wag nating tingnan yung ating mga sarili na mababa. Bakit po? Kasi nilikha tayo ng Diyos eh. Kung tinitingnan mo na mababa ang iyong sarili, para mo na ring sinabi o para mo na ring nilait yung nilikha ng Diyos. So we are God's masterpiece. Pangalawa po, sabi po ng mga talatang ito, tayo'y nilalang kay Kristo Jesus. So point number 2, God created us in Christ Jesus. Ano ba ibig sabihin nito? Now, mga kapatid, tayo po ay 2 beses nilikha ng Diyos. Una, nilikha tayo kay Adan. Yun yung nung nilikha ng Diyos si Adan, yung buong humanity na kay Adan. Kaya po tayo galing kay Adan. Kaya by virtue of God creating Adam, nilikha niya rin tayo. Lahat po tayo nilikha kay Adan. Ang problema, tayo po ay naging broken. So ilarawan natin dito, no? Ang ganda-ganda ng pagkakalikha sa atin ng Diyos, then suddenly because of our rebellion, because of our sins, we became broken.
Yung image ng Diyos sa atin na napakaganda, dinurog-durog natin, broken, winasak-wasak natin dahil sa ating mga kasalanan. Every time na gumagawa tayo ng kasalanan, dinudungisan natin yung imahe ng Diyos sa atin. Kaya para tayong mga broken pots, no? Yun po ang kadahilanan kung bakit sinugo ng Diyos ang ating Panginoong Jesucristo para i-recreate tayo. Si Jesus Christ po sinugo ng Diyos na bilang pangalawang Adan. Mababasa niyo po yan sa sulat ni Apostol Pablo, no? Jesus is the second Adam. Now, tayo po, nilikha tayo kay Adan, kailangan po tayong likhain muli kay Jesucristo na pangalawang Adan. Kaya ang sabi po rito, we are God's masterpiece. Tayo po yung pinakamahusay na gawa, mas mahusay pa doon kay Adan. Bakit po? Kasi this time nilalang tayo kay Kristo Jesus. Let me illustrate this way. Sa Japan po, meron napanood sa mga post lang, no? Nakita ko paano nila ginagawa yung mga broken pots. Yung wasak-wasak, nag-crack, aayusin nila, gagawin ulit nila. Ang tawag rito ay kintsugi, yung gantong process, no? Kintsugi. Na yung broken pot, durug-durug, bubuuin nila, tapos yung ipandidikit nila sa mga crack, gawa sa ginto. Kaya ang magiging kinalabasan, obra maestra, mas maganda pa kaysa dun sa una. Mas valuable pa kaysa sa una. Tayo po mga kapatid, parang ganun din eh. Nirecreate tayo ng Diyos kay Kristo Jesus na mas maganda pa kaysa dun sa una. Bakit po? Sabi po ni Pedro sa 1 Peter chapter 1 verse 18 and 19. For you know that it was not with perishable things such as silver or gold that you were redeemed from the empty way of life. Hindi tayo tinubos ng ating Diyos sa pamamagitan ng silver or gold. Hindi ginto ang pinambayad sa atin. Sabi dito, but with the precious blood of Christ. Precious blood of Christ. Dugo ng Panginoon Jesucristo ang pinang-ayos sa atin. We were once broken pots. Pero dumaan tayo sa proseso ng kintsugi. Ang ginamit ng Diyos, sariling dugo ng kanyang anak ang ating Panginoong Jesucristo. So God created us in Christ Jesus. Nirecreate tayo kay Kristo Jesus. Kaya mas valuable tayo, mas precious tayo. Kaya tayo po yung mas matindi pang masterpiece ng Diyos kesa nung tayo ay na kay Adan pa. Yung old creation wala na. Tayo yung new creation in Christ Jesus. Kaya napakaganda po ng talata natin, no? For we are God's masterpiece. He has created us anew in Christ Jesus. Ginawa tayo kay Kristo Jesus. Sa paanong paraan? Mga kapatid, ikaw at ako, tayo ay ginawa ng Diyos doon sa krus ng Kalbaryo. Pinagpaguran tayo, pinagtrabahuhan tayo ng Panginoong Jesucristo doon sa krus ng Kalbaryo at yung sarili niyang dugo, yun yung ipinandikit sa atin para yung brokenness natin mabuo uli sa harapan ng Diyos. Kaya precious tayo eh. Valuable tayo. Naging valuable tayo because of the blood of the Lord Jesus Christ. Pinagpaguran niya tayo. Nilikha tayo ng Diyos doon sa krus ng Kalbaryo. Nirecreate niya tayo. Binigyan niya tayo ng bagong katauhan. Kaya tayo new creation in Christ Jesus. So, para po saan? Bakit tayo niligtas ng Diyos? Ang sagot po dyan, to do good works. Our purpose is to do good works. Pangatlo po. Sabi po ng talata, for we are God's masterpiece. He has created us anew in Christ Jesus so we can do the good things, so we can do good works He planned for us long ago. So ano po ibig sabihin nito mga kapatid? Alam niyo po yung pag sinabi nating doing good works, minsan naisip lang natin tumulong sa kapwa, okay? May nangangailangan, nandyan tayo para dun sa tao na yon. Mga kapatid, mas malawak pa yung good works diyan. Again, sa Genesis chapter 1, lahat ng gagawin ng tao, nung hindi pa na sila nagkakasala, lahat yun good works. Pag nagpaint si Adan at Eva, pati mga anak nila, gumawa ng mga instruments, lahat yun good works. Kaya pag ikaw nasa engineering, architecture, kung ano man yung gagawin mo doon, good works yun eh. Kung tayo nga, meron tayong mga anak, no? Kapag yung anak natin mahusay sa painting, tapos nakikita natin nagpe-paint, tuwan-tuwa tayo eh. Pag meron tayong anak na mahusay sa pagbuo ng Lego, yung the fact lang nagbubuo ng Lego, tuwan-tuwa na tayo eh. Kasi ginagamit niya yung kakayanan niya, nagbibigay na yung pleasure, kaluguran sa atin.
How much more sa ating Diyos? Minsan kasi, ang tingin lang natin sa good works parang yung mga ginagawa sa church, no? Pag-awit, pag-preach, pag-share ng gospel, minsan nandun lang yung good works sa atin eh. Parang dun lang nalulugod si Lord eh. Tayo nga mga tatay, pag nakita natin yung anak yung nagsasayaw lang dyan, tumatalon-talon lang, tuwan-tuwa na tayo eh. How much yung Diyos na ginagamit natin yung skill natin, talent natin na galing mismo sa Diyos, tapos gumagawa tayo ng mga buildings kasi architect tayo, engineer tayo. Good works yun eh. Paglilingkod yun sa Panginoon. Every time na ina-apply natin yung gusto ng Diyos, yung gift and talents natin, na galing rin sa Diyos, considered yun as good works, paglilingkod yun sa Diyos. Niligtas tayo ng Diyos, ng ating Panginoong Jesucristo, para gumawa ng mabubuting bagay na nakakalugod sa Diyos. Kaya lahat ng ginagawa natin, inaalay natin sa Diyos bilang papuri at pagsamba sa Kanya. So, ilan po sa mga application mula sa mga talatang ito? Number 1, give our utmost and finest. Kapag may ginagawa tayo mga kapatid, nasa gobyerno ka man, politician ka, give your utmost and highest. Ibigay mo yung pinakamainam para sa Diyos. Kasi nilagay ka ng Diyos yan. Binigyan ka ng gift, ng leadership, ng kakayanan ng Diyos. Gawin mo yung pinakamainam bilang pagpupuri at pagsamba sa Diyos. Ginawa ka niyang lawyer. Do your best. Para give your finest, give your utmost. Yung pinakamainam mo sa Panginoon bilang pagsamba. Pulis ka, do your best sa departamento mo, no? Janitor ka, ikaw yung maglinis na janitor. Because you're giving your utmost and finest for the glory of God. That's good works. Niligtas ka ng Diyos para gumawa ng mga mabubuting bagay. Number 2, value ourselves as God's masterpiece. Mahalin po natin yung ating mga sarili. Paano yan? Sabi sa Bible, deny yourself, no? Take up your cross daily and follow me. Now, pag sinabing deny ourselves, ang dinideny natin yung makalaman, yung ating lumang pagkatao. Yun yung dinideny natin. Yun yung talagang nire-repudiate natin. Pero when it comes to our new creation, yun yung minamahal natin, iniingatan natin. Hindi natin sinisira yung ating katawan. Hindi natin dinudungisan yung ating mga katawan sapagkat binavalue natin. Kaya kapag ikaw, kapatid, Kristiyano ka na, nagbibisyo ka pa rin, you're doing it wrong. Nilalapastangan mo yung sarili mo na binili ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Value ourselves as God's masterpiece. Pakingatan natin ating mga sarili, pagpahalagahan natin bilang mga taong tinubos ng sariling dugo ng ating Panginoong Jesucristo. You are God's masterpiece, pinakamahusay na gawa ng Diyos kay Kristo Jesus. Number 3 po, offer ourselves as God's instrument. Niligtas tayo ng Panginoon para maglingkod sa Kanya, para maging instrumento niya dito sa mundo. Alam niyo po, yung Diyos ang mabuti sa lahat. Siya po yung mabuti sa lahat. Now, niligtas po tayo ng Diyos para maging mga kasangkapan ng Diyos, maging kamay ng Diyos na mabuti dito sa mundo, nagagawa ng kabutihan dito sa mundo bilang kasangkapan ng Diyos. Ibig sabihin, yung mga kamay natin, kamay ng Diyos yan, nagagamitin niya sa workplace mo, sa trabaho mo, sa bahay mo, sa habang nagluluto ka, chef ka, no? Kamay ng Diyos yan. Ginagamit ka ng Diyos para magluto ng pinakamasarap na putahe na nagbibigay ng kalugaran sa Diyos. Offer ourselves as God's instrument. Bakit po tayo, mga Christians, dapat tayo mga excelente, mga excellent sa lahat ng ginagawa natin? Bakit po? Kasi dyan po natin nawiwin yung mga tao sa mundo. Makita nila na ganito pala maging Kristiyano. Kapag engineer ka na Kristiyano, you're doing your best for the glory of God. Gusto ko rin maging kagaya ng tao na to. Gusto ko rin makilala yung Panginoon na pinaglilingkuran ng tao na to. So offer ourselves as God's instrument. Marami kang may inspire na tao, mapapalapit sila sa Panginoon because of what you're doing, because of your values. Para po sa ating discussion, how can we practically love and value ourselves knowing that Jesus bought us with His own blood? Samahan niyo po ako sa panalangin. Father, thank you for not giving up on us. You love us to the fullest by sending Jesus to die on the cross to
to redeem me from my sins. I was broken, but you have put me together with the blood of Jesus Christ. The cross showed me my sinfulness. The same cross showed me how much you loved me. I became valuable and precious since you bought me by the blood of Christ. In return, I will give my utmost and finest for your glory. I offer myself as instrument of righteousness. I pray this in Jesus' name. Amen and amen. Kung kayo po'y may natutunan sa devotion natin na ito, ipalam niyo lang po sa comment section right below this video. At wag po natin kalimutan na ibahagi itong devotion natin sa mga mahal natin sa buhay at mga kaibigan. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating daily devotion.